Hello mga ka-Province Life, magandang araw. Ngayon nga ay bibili tayo ng trio na pure Rhode Island Red dito sa kaibigan natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa mga darating nating video. Yun, kung nakikita nyo ay kumpleto sila dito. Meron silang pabo, pato, yung ginya, peking duck, black australorp, Rhode Island Red at saka BPR. At saka napakarami nilang baboy. At saka binili na rin natin yung isang incubator niya mga ka-Province Life kasi kailangan niya rin ng pira. Sabi ko kung bibilihin ko yung trio, kailangan talagang may incubator kasi hindi naglilimlim yun at binigay niya rin mga ka-Province Life. Mamaya ay alamin natin kung magkano lahat ang presyo ng nabili nating trio at saka incubator. Kasi nga walang incubator dito sa amin mga ka-Province Life, walang mapagbibilhan. Yun nga mga ka-Province Life, sa wakas at nakabili rin tayo ng trio na Rhode Island Red para mas mabilis yung pag-breeding natin magpaparami. At pinaka-importante dun mga ka-Province Life ay nakabili tayo ng incubator para mas mapabilis yung pagparami ng ating mga manok kasi nasasayang yung ibang itlog ng ating mga yung mga native natin kasi doon ko pinapalimlim yung itlog ng black australorp. Kaya maraming salamat at nakabili tayo ng incubator mga ka-Province Life. At ito nga pala yung mga trio na bibilihin natin. Nakita nyo na to mga 6 months ago or 7 months ago kasi may malaki na siyang manok. Nakabili na tayo ng anak nito na magsi 7 months na, kaya ito yung bibilihin natin. Pinuntahan po natin kahapon at yan mga Province Life, at ipapakita natin yung ginawa na rin natin to sila ng breeding pen kasi yun ang kulang sa atin, yung breeding pen, kasi mamaya ay magbre-breed tayo ng iba pang lahi ng manok at ipapakita natin mga Province Life yung mga Shamo natin. Ready to breed na naman yung Shamo, black australorp, hiniwalay na natin ng ilang linggo. Mamaya ipapakita natin mga Province Life at mamaya ay aalamin natin kung magkano ang presyo ng nabili natin na na trio na Rhode Island Red at saka yung incubator. Ito nga yung pure Shamo natin mga Province Life, ready to breed na naman. Yun, mahigit isang buwan din itong nakapagpahinga, kaya ngayon ay i-breeding na natin ulit. Dito natin ilalagay, pero nandito yung black australorp natin nagpapahinga. Yan, pinagpahinga muna natin ng mag-isang linggo nang nakapagpahinga ito mga Province Life, itong black australorp natin, pero tatanggalin na natin siya dito, ikukulong muna natin. At dito natin i-breeding yung mga Shamo natin, ibabalik natin sila dito. At siyempre ito na yung ipapartner natin na sa Shamo natin, yung pure Shamo natin. Sila din yung nakabreeding dati, kaya i-breeding natin ulit. Napakalaki nito mga Province Life, yan. Napakataray, chinita na chinita. Kaya ito yung ipapartner natin, pero parang liliguin ko muna ito mga Province Life kasi napisa na to siya 2 weeks ago, kaya kailangan muna natin siyang liguin. Pero okay na to, ready to breed na to. Kasi napurga na vitamins na at ready na silang dalawa mga Province Life. Liliguin ko lang ito mamaya. Yan nga, at napaliguan na natin tong Shamo natin mga Province Life. Kung nakikita nyo ay talagang walang kabalay-balahibo yung katawan niya mga Province Life. Napakalaki yung paa niya. Ang lalaki ng mga kaliskis sa paa. Talagang solid na Shamo mga Province Life. At ito naman yung babae natin, nakaligo na rin. Maya-maya ay yung lalaki naman ang ilalagay natin dito pag natuyo to. Ito nga mga ka-Province Life, ipapakita ko lang sa inyo yung paggawa natin ng breeding pin ng ating trio na Rhode Island Red. Kaya natin nilagyan ng ganito ay kasi nga nandito yung nandito yung pure Shamo din natin na authentic Shamo yung tatay at saka Belgian Shamo yung nanay niya. Napakaganda nito mga Province Life, para hindi nila awayin kasi inaaway ng babae pero tong lalaki hindi niya inaaway. Kaya ginawa natin sila dito para kasi wala tayong kulungan pagdalhin ko tong Shamo natin doon sa manukan natin, wala tayong paglalagyan, kaya ginawa na lang natin to ng breeding pin ng ating Rhode Island Red. Yan na nga yung breeding area natin mga Province Life, napakaganda. At yan, kung nakikita nyo yung Belgian Shamo natin ay napakaganda, napakalaki, mas malaki pa siya sa lalaki natin na
Rhode Island Red. Pero tong Rhode Island Red natin mga province life ay hiniwalay ko muna para ma-excite siya kasi talagang nawala yung excitement niya sa chicks. Kasi nga lagi na to silang magkasama, ilang buwan na silang nakabreeding kaya ihiwalay natin pero mas mabuting dalhin ko ito muna sa sa manukan natin, doon natin pagpahingahin kahit 2 or 3 araw lang para pag binalik natin siya dito ay may excitement lang siya sa mga partner niya. Kaya dadalhin lang muna natin to sa manukan natin. Kaya dinala ko na lang dito yung yung lalaki natin na Rhode Island Red para kasi parang nawala yung yung excitement niya sa mga babae natin. Kaya dinala natin siya dito para magpahinga muna para hindi niya nakikita. Kasi parang 1 taon na silang nakabreeding ito. Kasama niya yung 2 babae kasi may anak na silang 6 months. Yung isang nabili natin nung nakaraan, yun yung anak niya. Kaya ihihiwalay lang muna natin ng ilang araw bago natin ibalik doon para maging okay na yung breeding nila, maging ma-excite siya. Kasi lagi niyang kasama, siguro nagpahinga. Kailangan muna magpahinga nito para lumakas ulit sa pang-chicks. Ito nga yung anak nila, yung simulat sa pool na breeding sila, ito na yung pinakamalaki na anak nila at mula noon ay hindi na hiniwalay ng may-ari, talagang breeding mula nung itong panganay hanggang ngayon ay nakabreeding sila sa isang kulungan kaya siguro wala munang lakas yung natin, walang gana kaya ihiwalay lang natin. Ito na yung magsi 7 months na. Amakin mo yung 7 months na silang nakabreeding mga province life. Kailangan nating pagpahingahin muna yung babae natin at saka yung lalaki para maging okay yung resulta ng mga magiging anak nila pag breeding na natin sa susunod na araw. Gusto ko sanang yung lalaki natin na Rhode Island Red dito ang i-partner natin sa 2 babaeng nandun pero hindi pwede. Kasi ipa-partner yun natin dito kasi kung yung lalaki na yun ang i-partner natin dito ay sila tatay niya inbreeding kaya hindi pwede. Matagal na buwan ang hihintayin natin doon para maging pwedeng i-breeding kaya hintayin lang muna natin, pagpahingayin lang muna natin tapos ibalik natin sa bahay kasi ito ay ipa-partner natin to sa Rhode Island Red natin na nandito sa manukan natin. Yun nga at saktong nadaanan na natin to nung isang araw. Ito yung mga lemongrass, napakaraming lemongrass, 1 sako yung nakuha natin. Naglinis kasi yung nadaanan natin, pinutol nila yung mga lemongrass nila kasi sobrang sukal na daw, napakalalaki na at medyo madilim sa lugar nila kaya saktong nadaanan natin kaya hiningi natin to mga province life isang sakong 1 sako na lemongrass. Ito yung ilalagay na naman natin sa paitlugan ng ating manok. Magdadala rin tayo nito at ilalagay natin sa sa ginawa natin na breeding pin ng ating mga Rhode Island Red sa bahay. Yun nga dahil 1 sako to at magdadala ako nito sa bahay para yun yung paitlugan ng ating Rhode Island Red at mamaya ay alamin na rin natin kung magkano ang presyo ng nabili natin na trio at saka yung incubator. Ngayon nga ay puputulan ko lang muna tong nito kasi masyado nang mahaba mga province life. Masakit na to pag pinapatungan niya yung babae na manok, nasasaktan kaya puputulan ko lang to bago natin alamin kung magkano yung presyo ng nabili natin na manok at saka incubator. Siyempre kung wala tayong pamputol, siyempre ito lang yung ginagamit natin dito sa atin, yung lagari ng bakal. Hindi katulad sa mga ibang lugar, mayroon silang pangputol mga ka-province life. Putulin lang natin. Pati yung Black Australorp ay puputulan din natin. Kasi humaba na, naputulan natin yun nung nakaraang puputulan natin ulit. Madali lang magputol mga province life. Kailangan lang talaga kasi nating putulan kasi siyempre pag napapatungan niya yung babae talaga, ulitin ko ay masakit to. Tumatama to sa likod. Kaya kailangan putulan. Ito nga naputulan natin yung isa. Yan mga province life yung itsura niya. Hindi na lang natin masyadong kasi mayroong pula, masasaktan siya pag dito mismo sa puno kaya medyo dito lang. Yan naputulan na natin at puputulin natin to at isusunod na natin yung Black Australorp natin. Ito namang Black Australorp natin ay sobrang haba na rin. Naputulan natin to dati pero ngayon sobrang haba na naman. Pero hindi to matalas mga province life pero
mahaba lang pero hindi matalas. Pero kailangan lang putulan talaga mga province life para maging okay rin yung pagpatong sa babae. Kasi masakit pa rin to kahit hindi matalas mga province life. Lalo na't napakalaki nito at ang babae lang kasi ay medyo maliit. Kaya kailangan putulan mga province life. Yun nga at naputulan natin. Yan na po yung itsura. Naputulan natin silang dalawa. Pagpapahingahin lang zero natin to ng mga 2 araw muna or 3 kasi nakapagpahinga na siya na nasa 1 linggo na, kaya pwede na naman natin siyang i-partner sa ano natin, Black Australorp natin. At yun ang kagandahan dahil may incubator na tayo at mapapabilis na, hindi na sayang yung mga itlog ng ano natin, ng native natin, kasi yung mga itlog ng native tinatanggal ko, inuulam natin yung iba para magkasya lang na malimliman niya yung nilalagay natin na itlog ng Black Australorp. Nasa 60 na itlog yung kasya sa nabili natin na incubator, kaya mamaya ay alamin natin kung magkano yun at saka magkano yung trio kasama yung incubator. Yan nga at nalagay na natin. Sa susunod na araw ay dadalhin na natin dito yung lalaki na Rhode Island Red natin. Ang presyo ng trio at saka incubator mga province life ay 9,000 yung bili natin. Kisa tayo yung bibili ng trio sa labas mga province life. Yung trio kasi sa labas mga province life nasa 5,000 din at saka nasa 3,500 yung yung incubator na bibilihin sana natin. Kaso lang nasa Cagayan de Oro City, kailangan pang ipadala at motorin, mas mahal din yun mga province life. Umaabot din yun ng 11,000 siguro na trio plus incubator, kaya binili na lang natin tong sa kaibigan natin ng 9,000. Yung 9,000 na yun mga province life ay matagal din nating inipon yun. Talagang pinag-ipunan ko talaga ang incubator mga province life noon pa man. Kaya swerte tayo at bininta na ng kaibigan natin yung incubator niya, kasi hindi naman natin kukunin yung trio niya pag walang incubator. Kaya yun, binigay niya na rin kasi dalawa rin yung incubator niya at yun, gusto niya rin namang ibigay, kaya nagpapasalamat tayo mga ka-province life. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.